So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel at ngayon ang tatalakayan natin is about yung pag-display na ng student model natin, no? Dahil ng mga previous tutorial ang ginawa lang natin is mag-set up nung model, tsaka migration, tsaka relations para sa student, course at tsaka departments. So ngayon ang gagawin naman natin, gagawa na tayo ng view tsaka controller na rin para dun sa student para magka-output na at makita na natin yung display ng mga yan. So, anong pang hinihintay nyo? So, una natin gagawin guys, open natin yung Visual Studio Code natin. So, pwede nyo gamitin yung code ng yung sa previous tutorial na ginawa natin, no? So, syempre, open tayo ng Laragon. Yan. Navigate lang tayo dun sa folder. Yan, PHP Artisan Serve. Then, wag nyo rin kalimutan. Run dev. Yan. So, okay na. So, navigate tayo sa browser natin. Localhost. Yan. So, dito mag-add tayo sa taas ng students. Pero lalabas lang yon kapag naka-login tayo. So, log out muna tayo. Then, login. Yan. So, navigate lang tayo dito sa app. Then, add tayo ng li and then, yan. So, instead na home, ang lalagay natin dito, students. And then, students. Okay. So, mag-error to dahil wala pa tayong dinideclare na student na route. Pero dapat hindi lalabas si students kapag hindi pa naka-login. So, pwede tayong gumamit ng auth. Yan, para authenticated siya bago lumabas. So, nag-register na rin ako ng account dito. Yan, so, login siya kaya merong students. Pero pag naka-log out, nawawala yung students, okay? And then pa. Okay, so pag click natin to, dapat ma-redirect tayo dun sa list ng mga students. O dapat ang i-display niya yung list ng students. So, create muna tayo ng controller. PHP Artisan make controller student controller, add tayo ng resource tsaka ng model na student. Okay? They want to generate, no? Student.php. Nako, na-generate natin. Nawala yung wait. Parang hindi ito yung previous na tutorial natin, Okay, wait lang, Hanapin ko lang. Ito student information. Sorry, my bad. Kaya nagtataka ko bakit wala dun yung student, no? So, pag in-artisan thinker natin to, exit muna natin. Close. PHP Artisan PHP Artisan Serve. Then, refresh natin dito. Wala pa pala tayong scaffolding dito, no? So, install muna tayo ng scaffolding o yung auth. PHP Artisan. Composer require Laravel UI. Okay. PHP Artisan UI Bootstrap auth. Yes. Okay. Yes. So, run naman natin in npm install and npm run dev. Okay. So, npm install and npm run dev. Yan. So, waiting lang tayo. Close na natin to. And this one. So, ngayon na nakapag-run na tayo ng Artisan Serve at npm install and run dev, pwede na tayong bumalik dito. Mapapansin nyo magkakaroon na tayo dito ng login. Okay? So, tingnan muna natin kung may account na ba tayo. User get. So, meron na tayong account at pwede natin gamitin to. Yan. Then, default nyan is password. Okay, so nakapag-login na tayo. Clear lang natin to.
Ngayon, ang gagawin naman natin, maglalagay na tayo dito ng students, no? So, app.played, sa pinakababa, ditong UL, maglalagay tayo ng LI, and then papalitan natin ito ng students. Remove muna natin itong route ng student dahil magkakaroon ng error. Okay? So, pag click natin to, dapat ma-redirect tayo. So, gawa na tayo ng controller. PHP artisan make, control, pwedeng controller. So, ganun katalino si Laravel, no? Student controller, resource ang flag, and then model is student. Okay. So, navigate tayo sa student na model. Ayan. Then, navigate naman tayo sa controller natin na ginawa. Okay. HTTP controllers, then student controller. So, dito tayo magfo-focus sa index muna. So, display a listing of the resource. So, gagawin natin student paginate, no, 10, and then return view students index, compact lang natin yan, then control click. So meron ako naka-install dito sa akin na extension sa VS Code ko. Then pag click ko to, create file, yan, gagawin natin dito is i-extend natin tong main layout, no? Extends layouts app section content and section. Okay, navigate lang tayo, punta tayo sa app, and then route students index. So mapapansin nyo dito nagkakaroon tayo ng error, no? Dahil wala pa tayong dinideclare dun sa web.php natin na route. So navigate tayo dun sa web.php, and then declare lang natin dito route resource students. Okay, and then palitan natin ng student controller class. Okay, so automatic na imamap ni resource lahat ng method dito sa controller natin based sa method name. So kung i-artisan route list natin yan, makikita nyo na magkakaroon tayo dito ng students para sa pag-display, sa pag-create, pag-submit ng create form, pag-view ng isang student, pag-edit, pag-delete, then pag-edit, pag-display ng form pag mag-edit tayo. Okay, itong isang student na to na-get pang show. Kaya meron ditong route name na students show. Okay, so siguro palitan natin to ng students. So sige, okay na rin students. Ayan. Ngayon, kapag click natin tong students, mariredirect tayo sa blank page dahil wala pa tayong nilalagay dito sa index. So, navigate lang tayo dun sa student controller, and then i-access natin tong students. Okay? So, gawa tayo ng container class, container, gawa tayo ng card header, remove na siguro natin tong container, then card body, table naman, check ko lang yung field natin, no? First name, last name. Okay, birth date, ano pa ba, address, and then course, address, course, department. Yan, end natin yung table row natin, and then t-body for each students as student. Okay, so first name, last name, birth date, address. So remove muna natin tong dalawa. So refresh natin. Ayan, meron na tayong pagination. Ngayon wala tayong link dito. So sa Laravel meron siyang students links. Automatic gagawa siya ng links para sa atin. Okay, dahil hindi ganun karami yung students natin na record, kaya wala siyang dinidisplay na link. So gagawin natin, palitan natin to ng 2. Ayan, so makikita nyo, meron na tayo ditong navigation, pero sira siya, di ba? So para maayos yan, one way, punta tayo sa app service provider, o dito sa app providers, then app service provider, and then dito paginator, use bootstrap. Okay, or paginate,
illuminator. And then, yan, illuminate. Okay, refresh lang natin. Ayan, nakikita nyo, meron na tayong link dito. Ayos na rin siya. Okay, so, pull lang natin tong link na to dito sa right side. So, balik tayo dun sa index. And then, wrap natin siya sa float end. Or float right. Bakit ayaw niyang gumana? End. Or text right. Kung ayaw pa rin, end. Medyo tricky siya kung bakit ayaw niyang gumana, no? Knowing na naka-bootstrap naman tayo. Diba? Kung titingnan natin app CSS natin, meron tayong pinupull na bootstrap dito. Palitan nga natin to ng inter. Pwede ba? Float end. Siguro dahil nasa card siya, no? Lagyan natin dito sa baba. Ayun! Dahil nga dun sa card. Okay? So, leave muna natin ng blank yung course tsaka department. At medyo lagyan muna natin ng kahit pa paano design to. So, container. Ayan, pull natin sa gitna. And then, lagay natin tong float dito. Okay? Or pwede tayong gumawa ng card footer. Then, lagay natin to dito. Yan. Okay? So, balik lang natin to sa 5. Let's say 5. Okay? Yan. So, meron na tayo. Lagyan din natin ang header. Complete list of students. Ayan. Okay? Then, gawin natin tong H5 or H6. Okay?